Shall we all stand? At salubungin po natin ng masigabong palakpakan ating Panginoon. Hallelujah! Yes, God, today is the day that you have made, and we will rejoice and be glad today, God, because first of all, you are here, and we welcome you. We bless you. Oh, we bless you, Jesus. Hallelujah. Amen. It's a good day today. Amen po ba doon? Amen ba doon? Today is the day that the Lord has made, so let's rejoice and be glad in Him. Hallelujah. Sige, clap your hands to the Lord. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Amen. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Amen. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Yeah. I'm putting my fears aside. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Amen. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. I will stand upon your truth. Kayo po. All my days I live for you. I will stand upon your truth. All my days I live for you. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, breathing through my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. Yeah. Today is the day. Today is the day. Yeah. Woo. Thank you, Lord. Amen. Let's continue to clap our hands to the Lord, because through Him we can do anything. Amen ba doon? Pwede ko bang marinig ang malakas na amen? Kahit na medyo nakaano tayo, no?
salvation. Victory is my declaration. Hey. The same power that raised you from the grave is in me. Is in me. So I will give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, pwede ko bang makita yung mga kamay? I believe in you. I believe I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. Amen. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Yes. We believe in you, Lord. We believe in your powerful name, Jesus. We believe in you, Jesus. Lord, we believe in your promises. We believe in your promises. Your promises, Lord God, that are written in our hearts. The promises of God that we stand on, oh God. Thank you. Thank you that you are present in this place. Thank you, God. We worship you. Here I stand forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth.
Come on, church, sing to the Lord. Your spirit, my deep desire to know you more. In your name, in your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am, for I belong to you. I belong to you. Oh, I belong to Jesus. My life belongs to Jesus. My life belongs to Jesus. Hallelujah. We can always put our hope and our trust in you, God. And your word says, blessed are those who put their hope and trust in you, God. Oh, we worship you. You hold my world in your hands. You hold my world in your hands. And I am amazed at your love. I am amazed that you love me. You hold my world in your hands. You hold my world in your hands, and I'm not afraid, for my world is safe in your hands. Oh, you hold my world in your hands, yes, Jesus. You hold my world in your hands, and I am amazed at your love. Oh, I am amazed that you love me. You hold my world in your hands. You hold my world in your hands, and I'm not afraid, for my world is safe in your hands. Oh, sing, you hold my world in your hands. Yes, you hold my world in your hands, and I am amazed at your love. I am amazed that you love me. You hold my world in your hands. You hold my world in your hands, and I'm not afraid, for my world is safe in your hands. Oh, in your hands. We're not afraid. We're not afraid. Hallelujah. You said in your word, Lord, to fear not, for you are with us, God. To fear not, though we face storms, God, because, Lord, you will go through that storm. Lord, we will go through the storm with you, Panginoon.
You told us, Lord God, not to fear if there is darkness around us, for your word declares, God, that you will go with us. Lord God, that travel ka with us, Panginoon God. Though we walk through the valley of shadow of death, we will fear no evil because you, the God, our God, is with us, Lord God. And today, God, as we go through this day, as we go through these things that are occurring, Lord God, all over the world, we know, Lord God, we are certain, Lord God, as your word declares, as your promises declare, Panginoon, that you are with us, God, that you will accompany us, Panginoon, God. So, Lord God, we continue to set our hope, we continue to set our mind, our heart, and our trust in you, because you are the God who is fulfilling His promises. You are a faithful God over each of our lives, God. So, thank you, Panginoon. Ikaw nakakaalam kung anong mga dala ng iyong mga anak ngayong umaga. Lord, katagpuin mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, O God, as we are opening our hearts, our minds, Lord, our spirit to you, to be fed by you, Lord God. Continue to hover over this place, Holy Spirit, God. Touch every life. We thank you for the covering of the blood of Jesus from every corner of this sanctuary, Panginoon, Lord God. We do not allow any virus or anything, oh God, of the devil in Jesus' name. We thank you, Lord God. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give a clap offering to the Lord. Po, kayo po ay makakaupo. Maraming salamat. At sa ating worship team, tayo po ay inasar sa presence ng ating Panginoon. Pinagpalang araw ng Panginoon sa inyong lahat ngayon pong taong 2021. Maraming salamat pong muli sa inyo, sa inyong pagpunta po dito at pagpalain kayo ng ating Panginoon para po sambahin ng Panginoon. Gayon din po kayong mga kasama namin na online ngayon. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa inyo na nakiisa at sumuporta sa ating 1 week na prayer and fasting. And may God bless us. May God bless our family. May God bless our church. May God bless our country, the Philippines. And may God bless Israel. And all glory be unto God. Last Sunday, tayo po ay challenged na tayo po ay mag-expect ng mga bagong bagay buhat sa Panginoon ngayon pong taon na ito. At para po tayo ay merong ine-expect na mga bagong bagay, kailangan pala meron din tayong gagawing bagong bagay. And to expect something new from God, we need to push. Pwede ba sabihin mo, push? At ito po na-share ko sa inyo before, ma-review ko lang po ng konti. May 3 bagay about push para po maranasan pa natin ang mga bagong bagay buhat sa Panginoon sa taon po na ito. Ang una, pray until something happens. Hanggat hindi mo nakakamit ang iyong pinagpe-pray, alam mo naman kalooban ng Lord yan sa'yo, ay huwag kang titigil sa pananalangin. Huwag kang magsawang manalangin. So pray until something happens. Pangalawa ay praise until something happens. Tulad po ng ginawa ni Paul and Silas sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, sila po ay nabilanggo. At doon po sa kulungan ay sila po, sabi po sa Bible in Acts chapter 16, sila po ay nanalangin at umawit ng mga papuri sa Panginoon. At sabi po ng salita ng Lord, habang sila po ay nagpupuri sa Panginoon, may miracle na nangyari. Sinugo po ng Diyos ang kanyang angel, lumindol po ng malakas at ang sabi po doon ay nakalag ang mga tanikala sa kanilang paa, nabuksan ang mga pintuan ng bilangguan. Now, sa atin pong buhay, sa mga difficult situation na ating nararanasan, when we pray and praise God with all of our hearts, something miraculous will happen. Naniniwala ka ba doon? So, pray or praise until something happens. Yung pag may dinadaanan ka, mabigat na problema, ay sa halip na magmukmuk, kailangan pala manalangin at magpuri sa Panginoon dahil may miracle na nangyayari. At pangatlo po ay proclaim until something happens. Isabihin, i-declare mo, sabihin mo, i-proclaim mo, ipahayag mo yung gusto mong mangyari.
At ano ba yung pangako sa inyo ng Lord? Bigkasin mo palagi yun. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo? Bigkasin mo yun, ipahayag mo yun. Sabi nga ng Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Yun daw pong kamatayan, isabihin ang masamang bagay, maging pong yung buhay mabubuting bagay sa atin, ay nasa kapangyarihan po ng ating dila. Nasa kapangyarihan ng ating mga sinasabi. In other words, kung masasama ang iyong binibigkas, puro mga problema, puro mga kabigatan sa buhay, ay aanihin mo yung iyong sinasabi. Yun nga ang mangyayari sa iyo. Pero ang bibigkasin mo palagi ay ang mga positibong mga bagay, ang mga bagay na gusto mong mangyari. Let's say, kayo may sakit, pero ang lagi i-declare mo, gagaling din ako sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ako ng Panginoon. Matatapos din ang hirap na ito. And then yun nga ang mangyayari. Sabi niya, death and life are in the power of the tongue. And those who love it, ibig sabihin, kung ano yung lagi mong sinasambit, kasi gusto mong sabihin yun, aanihin mo ang bunga nito. Kaya ano ang gusto mong mangyari sa taon na ito? Ano ang mga bagay na nais mong maganap sa buhay mo? Yun daw i-deklara po natin. Ano po ba? Kaya yun po yung lagi na daw nating sabihin, i-confess, i-declare, and i-proclaim. Alam po niyo mga minamahal, kung ano tayo ngayon, at kung ano ang buhay natin ngayon, ito po ay produkto, it is a product of the choices we make. Life is full of choices. Naniniwala ka ba? Yung makita mo yan, yung pupunta ka lang, sisimba ba ka o hindi? Aagahan ko ba o mamaya na lang? Napakadami. Magje-jeta ba ako? Hindi. Magbe-breakfast ba ako? Magko-coffee ba ako? Hindi. Puro choices Ano po? Magbabasa ba ako ng Bible? Magpe-pray ba? Magbibigay ba ako ng tithe o hindi? Padadala ka ba sa galit o hindi? Patatawarin mo ba o hindi? Iiwanan mo ba o babalikan? Susuyuin mo ba o pababayaan mo na lang? So, napakarami pong mga choices tayo sa buhay. Kaya nga, life is full of choices. And when I chose my wife, Pastor Annie to be my wife, I made the right choice. And when we chose Jesus to be the Lord and Savior of our life, we chose the best decision in life. Kaya napakahalaga po ng choice po natin. And ang sabi po ni Moses in Deuteronomy chapter 30 verse 19, gusto kong dalhin po muna kayo in the Old Testament. Ito po ang sabi ni Moses sa mga Israelites, at dahil tayo mga believers ng Panginoon, ay para sa atin din po ang salita na ito ng Panginoon. Today, I have given you the choice. Sabihin mo nga, the choice. Ibinibigay daw po sa atin yung ang pagpili between life and death, between blessings and curses. Now, I call on heaven and earth to witness the choice you make. To witness the choice you make. Oh, that you would choose life. Ito po yung hangarin ni Moses para sa mga Israelita. Dahil nga po, ang kalayaan ay nasa bawat isa. Malayang pumili ng piliin mo yung masama, piliin mo ang mabuti. Kaya ang sabi niya, ang gusto, oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. And ito po yung title ng mensahe na ating pag-aaralan ngayong umaga, The Choice. Yan. Pwede mong sabihin mo ito? The Choice. Ang pagpili or pwede rin ang pagpipilian. Tayo po ay dumulog po sa Panginoon sa panalangin. Lord, salamat po sa ikalawang linggo sa taon po nito na muli po ay inalaw mo na kami ay magkasama-sama sa lugar nito. Maging nga po kasama namin ngayon online. Salamat po sa mga kapatid po na ito, Panginoon, na talaga naglalaan ng oras para sa iyo. Kasi gusto ka talaga nilang sambahin, gusto ka nilang ipahayag, gusto po nilang ipahayag ang pagmamahal para sa iyo.
And Lord, I'm so blessed sa mga kapatid na ito na yung kanilang presence, yung naalamin na sumusubaybay sa mga gawain ito. Ako po personally ay napagpapala sa kanila na nagbibigay sa akin ng strength, ng joy, ang kanilang, Lord, faithfulness and commitment, Lord, to worship you. Kaya, Lord, ngayong umaga, I speak blessing sa mga kapatid na ito, Panginoon namin Diyos. At aming pong panalangin, O Diyos, katagpuin mo po ano man ang desire ng kanilang puso. At sa mensahe na nais mong impart sa bawat isa, Panginoon, talagang ma-receive po namin, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalaan mo po kami ng bukas na isip at puso para sa iyong mga salita upang aming maunawaan, amin pong ma-receive yung nais mong i-impart sa amin ngayong umaga. And may your name be glorified. Ito po ang aming prayer in the name of Jesus. Amen. Choosing is a gift from God. Ibinigay po niya sa atin yung kalayaan ng pagpili. Binigyan po niya tayo ng free will, nung kalayaan ng anuman ang gusto po natin gawin. Kaya sa binasa po natin kanina, ang pamanhik ni Moses sa mga Israelita ay choose life. Piliin ninyo ang buhay. Choose what is best. And to choose what is best, we need the direction of God. Kailangan po natin ang patnubay, ang gabay, ang direksyon ng ating Panginoon. And God directs us through the promptings of the Holy Spirit in our hearts. Yung pong udyok, naranasan mo ba yon? Na hindi mo nadinig ang tinig ng Panginoon, pero in your heart, may udyok sa loob mo. Yun po ay nangungusap po ang Panginoon through that Spirit na nasa atin sa nais mensahe ng Panginoon, ipagawa po sa atin. And also, nangungusap po ang Panginoon sa atin, dinadirect tayo ng Panginoon through the advice or advices of our spiritual leaders. And kadalasan po, ang Panginoon, dinadirect po niya ang ating buhay through the Word. Through the Word of God. That's why, ang sabi po ng Psalm 119 verse 105, your Word, ang iyong mga salita, is a lamp to guide my feet and a light for my path. Yun daw po ang salita ng ating Panginoon. Ito ay ilawan sa kanyang paa at liwanag sa kanyang daraanan. Kaya without the Word of God sa ating buhay, para mag-guide sa ating landasin, sa ating mga direksyon, sa ating mga decisions na gagawin, ulitin ko, pag wala ang Word, doon tayo natitisod, doon po tayo nadarapa, doon tayo namamali. Ibig sabihin, pag naglalakad ka sa dilim, walang liwanag, di ba? Doon tayo sumesemplang. Ganun sa spiritual na buhay, mga decisions natin sumesemplang. Bakit? Walang guidance ng Word. At tayo dinadirect ng Lord sa magitan ng kanyang Word. So kung tayo po'y guided by the Word, sabi, ilaw daw niya sa ating landasin, hindi tayo mamamali ng ating mga desisyon at mga ginagawa. Kaya napakahalaga ng papel ng Word of God sa ating mga choices. Kung paano po tayo tumutugon sa anumang nangyayari, is our choice. Maaring hindi po natin mababago yung sitwasyon na nangyayari, subalit mababago po natin ang ating pagtugon o reaksyon doon sa sitwasyong nangyayari. Maniniwala ka ba dyan? Wala kami problema dumating, pwedeng wala kang magawa. Nangyayari sa paligid, wala kang magawa. May COVID, wala kang magawa. Pero medyo natin mabago yung ating reaction. Nasa halip na tayo ay matakot, pwede palang lalapit ka sa Panginoon at doon ay magiging panatag ang iyong kalooban. So, pwedeng mabago ang ating pagtugon o reaction. So, nasa choice po natin yun. Pwede mong piliing maging malungkot o pwedeng maging masaya. Ang sitwasyon, malungkot, pero anong gagawin mo? Magpapakalungkot na talaga? Or pipiliin mo, ay, may plano ang Panginoon, magiging masaya pa rin ako. May plano maganda ang Panginoon sa nangyayaring ito. So, si Job, very familiar na Bible character po sa atin, pinili po niya, he chose to praise God sa sufferings na kanyang dinanas. At doon sa pagpili po niya ng napakagandang desisyon to praise God, na-please niya talaga ang Panginoon, and his life was spared and he was blessed by God.
Si King David, he refused to kill Shimei. Ito pong si Shimei, isa pong kamag-anak ni King Saul na kung saan si David po ay pinagsasalitaan po ng cursing words at pinagbabato. Tingnan po natin ang story nito. Tingnan natin yung ginawa po sa kanya and also ano naman ang reaction o ang pagtugon ni David sa ginawa sa kanya ni Shimei. Samahan po ninyo ko in the Old Testament in 2 Samuel. In chapter 16, beginning in verse 5, it says, ang account po nito, si David po ay pinag-aklasan ng kanya mismong anak. Nagrebelde po kay King David si Absalom at idagaw po sa kanya ang trono. Na si David, instead po lumabad o labanan niya ang kanyang anak para ipagtanggol ang kanyang trono, umalis na lang po siyang kusa. Ipinaubaya na lang po niya sa kanyang anak at sumama po kay King David ang ilan sa kanyang mga tauhan. So habang papalayo po si King David sa Jerusalem para nga po iwasan ang kanyang anak na gusto din po siyang patayin, ito po ay nangyari. As King David came to Bahurim, a man came out of the village cursing them. It was Shimei, son of Gera, from the same clan as Saul's family. Kamag-anak po ni King Saul. He threw stones at the king and the king's officers and all the mighty warriors who surrounded him. So habang si David po ay naglalakad doon, pinalilibutan ng kanyang mga mandirigma, pinagbababato po siya, pati po ang mga sundalo ni Shimei. Habang nagsasalita po ng mga cursing words. Ano sabi po niya? Get out of here! You murderer! You scoundrel! He shouted at David. Verse 7, verse 8, the Lord's paying you back for all the bloodshed in Saul's clan. You stole his throne, and now the Lord has given it to your son, Absalom. And at last, sabi niya, you will taste some of your own medicine, for you are a murderer. Now, kung ikaw po ay isa sa mga tauhan ni David, anong gagawin mo? Nandun ka para magtanggol sa hari at meron ng babato at haman ng babato para pambira ang bibigat ng mga salitang binibitawan kay King David. Siya po yung pagtatanggol mo. Kaya si Abishai, sabi po sa verse 9, why should this dead dog, tinawag po niyan dead dog si Shimei, curse my lord the king? Abishai, son of Zeruiah, demanded, let me go over and cut off his head. Diba? Isang tagpas lang noon ng kanyang espada at siguradong tigok. Ito pong Shimei na yon. Pero ang sagot po ng hari, no, the king said. Who asked your opinion? You, sons of Zeruiah. If the Lord has told him to curse me, who are you to stop him? Then David said to Abishai and to all his servants, my own son, si Absalom nga po yun, is trying to kill me. Doesn't this relative of Saul have even more reason to do so? Leave him alone and let him curse, for the Lord has told him to do it. And in verse 12, sabi ni David, and perhaps the Lord will see that I am being wronged and bless me because of these curses today. Yun po yung pagtugon ni David sa masamang ginagawa sa kanya ni Shimei. Ipinauubayan niya po niya sa Panginoon at sabi niya, perhaps, maaring sa pag-curse niya sa akin, dito ako pagpapalain ng Diyos. Sa buhay natin, minsan may mga pinagdadaanan po tayo ng hindi maganda. Para bang, Lord, bakit mo inaalaw ang ganito mga bagay? Kung positibo pala ang ating pagtugon, maaring gamitin ng Panginoon yung pinagdadaanan mong hindi maganda to bless you. Yung choice ay napakahalaga. And then, in-spare po ni David ang buhay ni Shimei. Gustong patayin na po siya ni Abishai. Pero pinigilan po ni David, in-spare ang kanyang buhay. Ano po yung nangyari? Si Absalom, na gusto talagang patayin po si David, talagang pinugis po si ni David. Pero hindi po nagtagal, si Absalom po ay napatay ng isa po sa mga tauhan ni David. Sandaling-sandali lang po ang paghahari ni Absalom. At nang malaman po yung David, of course malungkot po si David, pero wala na siyang magawa, patay na. So pabalik na po siya ng Jerusalem, siya naman talaga ang hari, para muli maghari po sa Jerusalem. At habang pabalik po si David sa Jerusalem, may nangyari. Chapter 16 po yan. I-jump po natin ng chapter 19.
ito po ang nangyari. Doon na po tayo sa verse 18 at papasahin ko na lang po yung last part ng verse 18. At sabi po sa last part, as the king was about to cross the river, Shimei, yung kaninang nambabato at nagsusumpa kay David, sabi niya, fell down before him. Nagpatira pa sa harapan ni David. At ang sabi po kay David, my Lord, the king, please forgive me. He pleaded, forget the terrible thing your servant did when you left Jerusalem. May the king put it out of his mind. And in verse 20, I know how much I sinned. That is why I have come here today, the very first person in all Israel to greet my Lord the King. Wow. Ipinaubaya ni David kay Lord yung ginagawa sa kanya ni Shimei. Ang pambira, may nangyari maganda kay Shimei, nagbago ang buhay ni Shimei. Hindi na po siya kalaban. Siya pa ngayon ang kauna-unahang bumati sa pagbabalik ni David at humihingi ng patawad. So dito po, mga minamahal kong kapatid, sa nangyayari sa iyong masama, sa ginagawa sa iyong masama ng ibang tao, sa nararanasan mong pagsubok, sa nararanasan mong suffering, it could bring a blessing to you if you will make the right choice. Choose the right or godly response to the negative situation you are facing. At kung meron ka mang dapat ipaghiganti, kung meron mang dapat maghiganti, hindi ikaw yon, kundi ang Panginoon. Bakit? Ang sabi po na Romans chapter 12, verse 19, ang sabi po ni Apostle Paul, dear friends, ano man yung pinagdaanan mo, ano man yung masakit na ginawa sa'yo, never take revenge. Huwag kang maghiganti. Leave that, yung gusto mong paghiganti, yung masamang ginawa sa, leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Huwag kayong maghiganti. Sapagkat ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ibigay mo lang ngayon sa Panginoon. Make the right choice. Huwag mong buhatin sa sarili mong kamay. Ibigay mo na lang sa Panginoon. Siya daw ang bahala. Hindi ka aapihin ng Panginoon. Bibigyan ka ng Lord ng tamang judgment. Dahil righteous ang ating Panginoon. Hindi ka maaapi. Dahil laging best ang gusto sa atin ng ating Panginoon. The one thing that the devil has no power over us is on how we respond to the situation or circumstance. Yan, wala pong magagawa ang diablo dyan. Yung, let's say, nagbigay po siya ng masamang pangyayari sa ating buhay, pero yung pagtugon mo doon, wala siyang magagawa. Ang choice ay nasa atin. Nasa atin ang choice. Yung madalas ko pong illustration na nababanggit masingit ko lang po, halimbawa, ang pera mo, 100 pesos. Tapos, medyo matagal pa bago ka tumanggap ali ng either sweldo mo, bago ka magkapera, medyo ilang araw pa. Diba? Kung titingnan mo, saan aabot yung 100? Yung lalabas ka lang, mamamasahe ka lang, magta-tricycle, madalas tricycle pa ngayon, di ba? Yung bang sandaling-sandali lang yung 100, paano kung kakain ka pa, edi kulang pa nga yung 100. Paano na siya, posibleng mag-alala ka? Pwede kang maging malungkot, kung gayon ang iyong pananaw. Ang positive ay ganito, pwede kang maging positibo sa ganung sitwasyon. Ay, salamat, may 100 pa ako. At least, kahit papaano, may 100 pa ako. Kasi yung sitwasyon, hindi mo mababago. 100 talaga yun. Maglungkot ka, 100 yun. Maging masaya ka, 100 din yun. So, piliin mo na sa positibo. Yun po sinasabi ng salita ng Lord. Yung choice mo mahalaga. So, piliin mo na yung tama. Piliin mo yung makabubuti sa'yo. So, ang tanong, how to choose the best response? Or sa best choice, paano mo pipiliin yung best choice?
Simple lang po, by choosing what gives glory to God. Maulit ko po yun. Paano tayo pipili ng tamang choice? Ng tamang desisyon? Piliin mo kung ano ang magbibigay ng glory sa Diyos. Ito bang gagawin ko? Magbibigay ng glory sa Diyos. At pag sinabing, what gives glory to God, ano ba ibig sabihin yan? Ano mang magbibigay ng saya sa Diyos? Ano man yung malulugod ang Diyos? Ano man yung mapapangiti mo ang Diyos? Yun po ang nagbibigay ng glory sa Diyos. Matutuwa ba ang Diyos sa gagawin mong ito? Kaya't, ulitin ko po ito, kaya't ang dapat nating itatanong sa anumang ating gagawin, sa anumang ating isesend na message, sa anumang ipopost mo. Kung mahiling mag-post, magbibigay ba ito ng glory sa Diyos? Minsan kasi isang word lang isesend mo, makakasira eh. Makakabuti ba ito? Matutuwa kaya ang Diyos dito sa isesend kong ito? Choice. Kasi sabi po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so, whether you eat or drink, kahit ikaw ay kumakain, ikaw ay umiinom, or whatever you do, kaya anuman ang iyong ginagawa, do it all for the glory of God. Whatever you do it all for the glory of God. Kasi, mga minamahal, we will never regret the choices we make that gives glory to God. Kasi anything that gives glory to God is our best choice. Last Sunday, tayo po ay challenged na to choose or to make the best choice. Kung naalala po niyo, ano po yung best choice natin? Prioritize God and live what is right. Or seek first the kingdom of God and His righteousness. Yan po, challenge po sa atin. At pag ito daw po yung ating pinili, ang sabi ng Panginoong Yesus, ang gagawin po ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. Siya na ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan. And may tanong po ko sa inyo. What do you think is the great opponent of best? Pwede sabihin mo, yung worst. Alam po niyo, ang isa sa great opponent ng best is the word better. Ang better mo nito, hindi, kaiba po ang kahalaga nito do sa message the other Sunday na yung mga bitter things sa buhay natin magiging better. Para maunawaan po natin ito, nung ako po ay nagwo-work pa, nag-take po ako ng exam for licensure sa avionics technician. At ito po ang para makakaroon po ng license for avionics technician, dalawang subjects lang po yun, electronics and electrical. So nung ako po ay meron po reviewer and nag-review po ako ng nag-review po talaga ng maayos and excited po ako sa pag-take ng exam. So kinuha ko po pareho ang dalawang subjects. Alam na alam ko po yung sagot. Alam na ako, sabi ko pasado ko sigurado dito, alam na alam ko po ang sagot. And then pagdating ng result, pasado ko sa isa, bagsak sa isa. Uy, sabi ko, bakit bagsak ako sa isa? Anyway, sige, nag-intay po ako ng isang buwan muli. And nag-take po ulit ako ng exam. Pag-take po ng exam, same questionnaire. Ha? Di, okay. Same answer. Ang sinagot ko kasi yung alam ko yung tama. Bagsak ulit. Pangatlo, pagdating na another one, the same story. Same questionnaire pa rin, and same answer, bagsak ulit. Ang pinagtaka ko lang po, bakit iba't iba yung aking score? Pare-pare po yung sagot ko, wala akong binago, iba-iba yung result. Ay kung may problema dito.
And hindi po ako makatiis. Ako po ay lumapit sa isa sa mga officers po doon sa nagpapa-exam. Sabi ko, "Sir, okay lang po ba na pwede po bang makita ko ang aking test paper?" At bakit? Sabi niya. Kasi po, sure po ako sa aking sagot. Kaya lang, lagi po kong bagsak. Kung pa pwede lang naman po. Kung nagalit po sa akin. Pero ang sabi po sa akin ay ganito. May mga answer, the better answer. Tama din naman yun. Pero mayroong mas tama, yung best answer. At nung binago po sagot ko, natumbo ko yung best answer, nakapasa. Nagkalasensya. Ano po ang point? Bakit ka po nasingit yun? Minsan, hindi na natin nagagawa o naibibigay ang best kay Lord kasi para sa atin, okay na ang ginagawa nating better. Para bang nai-stuck na tayo dun. Hanggang doon na lang tayo. Mayroon palang mas mainam. Kasi okay na ginagawa ko eh. Hindi, basta saved na ako eh. Church na ako eh. Nagtatayt naman ako eh. Anything, okay na ito. No? Pwede na akong hindi mag-share sa iba. O pwede na akong, whatever. Kasi okay ka na. Meron palang best. Kaya minsan, sabi ko nga, minsan nagiging great opponent ng best and better. Kapag gano'n ang ating pananaw. Kaya nga, mahalaga yung choice natin. Meron pong story, bago po ako magtapos, i-share ko po ang story nito. Meron pong story in Luke chapter 10, tungkol po sa magkapatid na babae, na kung saan ay magkaiba ang kanilang ginawa kay Jesus. Ang isa sa kanila chose the better thing, and the other one chose the best thing. At samahan po ninyo ko in Luke chapter 10, beginning in verse 38. It says, "As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home." So, nanyayahan po ni Martha si Jesus sa kanilang bahay. And sabi din in verse 13, "And her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what He taught." So doon po si Jesus, nagtuturo po si Jesus Christ, at si Mary, na kapatid ni Martha, ay nandun po sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa itinuturo ng Panginoon. In verse 40, "But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, 'Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me.' And 41, "But the Lord said to her, 'My dear Martha, you are worried and upset over all these details.' And last verse, 'There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it.'" Mary chose the best, and it will not be taken away from her. Martha chose the better thing, to prepare food while Jesus is teaching. Di ba? Ang ganda ng motibo po ni Martha. Inanyayahan po niya, bisita. Di tama-tama, habang pagkatapos ng pagtuturo, meron siyang ihahanda na pagkain. Sabi niya, big dinner ang inihahanda ni Martha. Di ba? Ang ganda po ng puso ni Martha. Inasikaso niya, inanyayahan ng Panginoon, tapos nag-prepare ng pagkain. At si Mary naman, anong ginawa? Nandun na sa paanan ng Panginoon at nakikinig. Pero yung that time, ang sabi pa ng Panginoon, ulitin ko po ang last part, Mary has discovered it and it will not be taken away from her. Bakit? Kasi hindi mo naparoon si Jesus para kumain. Naparoon si Jesus para magturo at nakuha ni Mary yun. Sa halip na mag-asikaso, nandoon muna sa paanan ng Panginoon, nakikinig sa itinuturo ng Panginoon. Napili ni Mary yung best. The choice is yours. Sa bawat araw, yung paggising mo, ang choice nasa iyo.
Anong uunahin mo? So pag ang napili mong gawin ay ang kinalulugdan ng Diyos, hindi maaari hindi Kanya i-commend. Pararangalan niya ang ginawa mo, ipagtatanggol ka niya tulad ng ginawa kay Mary at pagpapalain. Choose the best. Prioritize God and live righteously. Yan po ang itinuro ni Jesus na pinakamainam na dapat nating piliing unahin sa bawat araw. At ang pangako po niya, ano sabi niya? And all these things, all your needs shall be added to you. Ngayon pong umaga ay tayo po'y mag-spend ng few minutes, siguro around 2 minutes. Tayo po ay either magpapasalamat o magpupuri sa Panginoon, dyan lang po sa inyong inupuan, o pwede po tayong manalangin sa Diyos, according sa kung ano tinuro niya sa iyo, kung ano ang kinukonvict niya sa iyo, ay makipag-ugnay po tayo sa ating Panginoon. Ngayong umaga, so sa palagay mo may mali kang choices, tulad ng ginawa po ni Shimei, mali ang choice na kanyang ginawa kay David, na humingi ng patawad kay David. Ano po? And then kung may mga kinakaharap ka ngayon na parang nahihirapan ka, anong gagawin mo? Idulog natin sa Panginoon. Tayo po'y bigyan niya ng wisdom. Pakipag-ugnay po tayo sa ating Panginoon. Maging kayo po kasama namin online ngayon, ay samahan niyo po kami, sabayan po niyo kami sa either pagpapasalamat, pagpupuri, o pananalangin sa ating Panginoon. Sige, start po tayo. Diyan lang po sa inyong kinapupuan. Ilaan po natin sa Panginoon ngayong umaga. Oh, thank you, Father. Thank you. Salamat po sa Panginoon sa umaga. Thank you, Jesus. Sa Panginoon, ito po. Lord, oh, thank you. Oh, thank you, Father. Salamat po, Panginoon, kasi maging sa mga naging mali naming decisions sa mga nakaraan, pwede pala kami bumawi. Lalapit lang kami sa iyo, Panginoon, magpapaayos ng buhay, hihingi ng patawad sa mga mali naming naging desisyon. Tutulungan mo po kami na maging maayos. Aayusin mo ang naging gusot sa buhay namin. Lagi ka nagbibigay sa amin ng another chance. And Lord, nandiyan ka para gabayan po kami sa mga tamang decisions. That's why ibinigay mo ang iyong salita, ibinigay mo ang iyong spirit to guide us. And salamat po ngayon, Lord, ngayong umaga kasi muli mo kami ni-remind, mahalaga ang pagpili. Ang pagpili ng tama.
At para maging tama pala, hindi kami mamali. Sabi yung salita, sabi mo, Lord Jesus, unahin namin ang iyong kingdom. Unahin namin na pagharian mo kami at mamuhay kami ng matama. At ipagkakaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Ipagkakaloob mo sa amin ang wisdom. Ipagkakaloob mo sa amin ang guidance, ang provision, ang protection na aming kailangan. Kaya Lord, ngayong umaga I speak and I release blessings sa mga anak mo na kasama ko ngayon na sumasamba sa iyo in spirit and in truth. Katagpuin mo po ang bawat sa at pagpalain. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon? Praise God. Hallelujah. So mahalaga po ang pagpili. At ang pagpili po ay nasa ating pagdedesisyon. So piliin po natin po na kung saan ang bawat gagawin natin, even sasabihin, ay dapat po ay nagbibigay ng glory sa ating Diyos. At hindi po tayo mamamali po dyan. Sige po, tayo po magpe-prepare naman ngayon para sa ating paghahandog sa Diyos ng ating tithes and offerings. And let's pray. Lord, minsan pa, maraming salamat po ngayong umaga. Salamat sa iyong mga salita na niremind sa amin, dinuro po sa amin. Panginoon namin, just pumili kami ng tama. Piliin namin yung best, Lord. Mga bagay na magbibigay sa iyo ng glory. At ngayon, Lord, ang aming mga ihahandog na tithes and offerings, Lord, tanggapin po ninyo, pagpalain po ninyo, sapagkat itatanim ito, Lord, sa matabang lupa, sa gawain mo. Hayaan mo, Lord God, maranasan na iyong mga anak ang masaganang harvest sa iyong takdang panahon. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po yung minsan pang magsitayo. Samahan po ninyo ako. At extend nyo rin po ang inyong kanang kamay dito sa harapan at tatanggapin po nating may pananampalataya ang benediksyon. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. At lahat po tayo magsabi ng Amen. Maraming salamat po and to God be all the glory.